Sa episode 168 ng series ay unang pinaalam sa atin ang tungkol sa Tree of Qliphoth kung saan mayroon itong 7 palapag at matatagpuan dito ang 10 pinakamalalakas na devil o ang tinatawag nila na Supreme Devil. Ang ilan sa mga devil na to ay atin nang nakilala, subalit hanggang sa ngayon ay hindi pa din pinapakilala ang 2 pang devil na kabilang sa 10 Supreme Devil. Kaya naman sa bidyong ito ay tatalakayin natin kung sino pa ba ang 2 devil na to, ano ang kanilang kapangyarihan at sino-sino ang maaaring maging vessel nila ngayon. Isasama na din natin ang maaaring kapangyarihan nila Adramelech at Lucifugus, sapagkat kahit nakilala na natin sila ay mapasa hanggang ngayon ay hindi pa rin natin alam ang kanilang kapangyarihan. Kaya naman simulan na natin ito at wag na natin patagalin pa. Let's go! Pinakilala na nga sa atin ang 8 sa 10 Supreme Devil at ayon kay Vice Captain Nak ay kasing lakas ng Dark Triad ang mga Supreme Devil na nasa bandang unahan ng mga pinto at katapusan na raw ng mundo kapag nakalabas ang pinakamalakas na Supreme Devil na si Lucifero. Ayon kay Boy Timbangan, sina Lucifero, Beelzebub at Astaroth ang pinakamalakas na Supreme Devil sa Underworld, subalit hindi kabilang dito si Megicula at maaaring pinilitan lamang daw si Astaroth after nitong mawala. Nakita natin na ang kapangyarihan ni Beelzebub ay special magic na gamit dati ni Xenon hanggang sa mapunta nga ito sa katawan ni Sister Lily pagkatapos nitong maging paladin. Ang kapangyarihan naman ni Lucifero ay isang gravity magic na unang hawak dati ni Dante pagkatapos ay nalipat naman kay Morris at nang matalo si Lucifero nila Asta, ang buo niyang kapangyarihan ay napunta naman kay Lucius. Si Astaroth naman ay nagtataglay ng time magic kung saan hawak ito ni Julius, subalit kaya din palang itong gamitin ni Lucius bilang sila ay kambal sa iisang katawan. Mapapansin natin ang sinabi dito ni Lucius na we bound a Supreme Devil Astaroth of time magic to ourselves, na ang ibig sabihin ay restricted o nakatali o nasa isang espasyo or dimension si Astaroth na hindi siya makawala, at kung makawala man siya ay kailangan munang matalo si Lucius upang malaman talaga ang nangyari sa kanya. Kaya naman hanggang ngayon ay hindi pa natin lubos nakilala si Astaroth dahil tanging pangalan at magic lamang ang impormasyon na binigay sa kanya, pero may nagsasabi na tatay raw ito ni Asta dahil kinuha daw ang pangalan ni Asta sa unang 4 na letra ng pangalan ni Astaroth. So in short, dahil ang 3 devil na to ang pinakamalakas ay malamang na nakatira ito sa pinakailalim o ang ika-7 palapag ng Underworld. Si Megicula naman ay nagtataglay ng curse warding magic at unang beses nating nakita ito kay Vanica Socrates at mas nasaksihan natin kung gaano kalakas ang kanyang magic nang magawa niyang mailabas ang kalahati ng kanyang lakas sa katawan ni Vanica. Subalit posible bang makita nating muli ang magic ni Megicula? Yes mga kaibigan, malaki ang tsansa na makita nating muli ito, at dahil nakontrol na ni Lucius ang kabuuan ng Underworld ay malaki ang tsansa na hawak ngayon ni Aesir Silva na siyang kalaban ngayon ni Noel. So kung pinalitan ni Megicula si Astaroth ay maaaring ang original na tirahan nito ay sa ika-6 na palapag ng Underworld. Nang bumukas ang unang pinto ng Underworld ay lumabas na ang 2 pinakamahina sa 10 Supreme Devil at ito ay sina Lilith at Nahama. Si Lilith ay nagtataglay ng Demon Ice Magic, samantalang si Nahama naman ay nagtataglay ng Demon Fire Magic, at mapapansin nating basic elements lamang ang kanilang magic attributes. Subalit kahit sila man ang pinakamahina sa mga Supreme Devil ay nagagawa naman nila mag-fusion kung saan ang kanilang katawan at mahika ay nagiging isa, kung kaya't maaaring ito ang dahilan kung bakit napabilang sila sa mga Supreme Devil ng Underworld. Nang bumukas naman ang pangalawang pinto ng Underworld ay pinakita ang Supreme Devil na siyang namamahala sa palapag na to, at ito ay walang iba kundi si Adramelech. Hanggang sa ngayon ay hindi pa natin alam ang mahikang tinataglay nito, subalit ako'y nag-research at napag-alaman ko na si Adramelech ay tinatawag dati na God of Sun, pero nang mapunta ito sa impyerno ay kaya na nitong gumamit ng Dark Sun at magpalabas ng apoy na kulay itim or Hellfire. So kung i-relate natin ito sa magic na meron ng Black Clover ay maaaring Dark Flame magic ang pwedeng maging mahika ni Adramelech. Sa labang naganap sa pagitan ng Black Bulls at ni Boy Timbangan, dito ay pinakita ang magic ng isa sa mga Supreme Devil na si Baal, at ito ang kanyang atmosphere magic na hindi basta-basta nakikita ng kalaban maliban lamang kung kaya nitong gumamit ng ki kagaya ni Asta at Yami.
Pero ang tanong, saang level kaya ng underworld napapabilang si Baal? Dahil sa palagay ko ay binibigay ni Lucius ang magic ng isang Supreme Devil, depende sa kakayahan din ng magiging user nito, at dahil hindi naman fighter type si Damnatio, pero malakas namang maituturing ang scale magic na meron siya, ay pinagkaloob pa rin sa kanya ni Lucius ang atmosphere magic. Kaya naman maaaring nasa pangatlong palapag nakatira si Baal. Isunod natin ang devil na paaamuhin sana ni Nak at siyang pumatay sa kanyang pamilya, at ito ay walang iba kundi si Lucifugus. Si Lucifugus ay isang Supreme Devil na siyang pinakita sa chapter 286. Subalit hindi nagawa ni Nak na paamuhin ito, at madali lamang pinatay ang mga manonood sa pamamagitan ng itim na mahika, kung kaya't maaaring ang mahika nito ay dark magic na may kakaibang epekto sa mga tao. Ayon sa isang quote ni Lucifuge, "I do you not see that everywhere you go is either a fragment of darkness or darkness itself?" Isa pang sabi nito ay hindi raw siya magagrant ng isang request kung hindi siya mabibigyan ng katawan at kaluluwa ng isang nilalang. So kung i-relate natin ito sa nangyari sa chapter 286, ang kadiliman ang ginamit ni Lucifugus upang makuha nito ang kaluluwa ng mga manonood at ang magulang ni Nak, so malaki ang tsansa na nasa ikalimang palapag ng underworld na ninirahan si Lucifugus. So dahil 4 din ang naging sungay ni Morgan pagkatapos nitong maging paladin, sa malamang ay tinataglay nito ang magic ni Lucifugus. Kung isasama natin ang dating magic ni Morgan, ay maaaring maging dark light magic na perpektong pangontra sa dark magic ni Yami, at dahil overpower na dito si Morgan, ay maaaring darating si Ichika upang tulungan ng kanyang kapatid, kung kaya't ang magiging laban dito ay dark light magic versus dark magic. Nabanggit ko na ang 9 na Supreme Devil ng underworld, at kulang pa tayo ng isa na maaaring tinataglay ito ni Morris, pero ano kaya ang maaaring maging mahika nito? Napansin natin ang naging mahika ni Morris ay nakaya nitong ihiwalay ng mabilisan o wasakin ang anumang masalat ng kanyang mga tentacles, na maaaring epekto ito ng kanyang paladin power, at dahil doon ay mas lumakas ang kakayahan ng kanyang modification magic. Pero kung mapapansin natin ay 4 pa rin ang naging sungay nito, kung kaya't maaaring tinataglay niya ang magic ni Asmodeus na isang water magic na bagay na pangontra sa magic ni Mereoleona. Si Heat na dating nakalaban ni Asta ay hindi naman nabigyan ng panibagong magic, samantalang ang isang paladin na kasama nito ay nagkaroon lamang ng beast magic, kung kaya't ang kanilang mga sungay ay dadalawa lamang. So may iilan ding nagsasabi na mabubuhay ang nanay ni Asta na si Lisita at magtataglay daw ito ng gravity magic. Subalit kung iisipin ay gamit ni Lucius ang gravity magic ni Lucifero, at sa palagay ko ay hindi naman niya kayang magreplika ng magic maliban lamang sa kanyang mga clone. So hindi pa man binibigay ni Yuki Tabata ang buong katotohanan sa Tree of Qliphoth, sana ay nabigyan ko ng linaw ang tungkol sa sistema ng underworld. Kaya naman kung nagustuhan mo ang ating video ay isang like naman dyan, follow and subscribe na din para updated ka sa mga susunod pa nating uploads. Again, see you to my next video. Goodbye! When I dream big, yeah I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to where I've been. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. Give me a minute, I need to test out my limits. Like I've been shining again, I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning, if I don't stop once I'm in it. I'm moving forward, I'm inching, but this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive, they be chilling, I be stressing, but I don't second guess it. I'm loving every second, I see my life progressing, so I spend time investing. When I dream big, yeah I commit. Wanted this life since I was a little kid.